Maliban sa pagbisita sa bansa ni Pope Francis nitong Enero, kabilang sa mga tinututukan ng bansa ngayong taon ay ang pag-host naman sa Asia-Pacific Economic Cooperation ng APEC Summit. Ngunit ano nga ba ito at ang benepisyong hatid nito sa mga kasaping bansa? Alamin natin yan sa ulat ng aming kasama si Edwin Eusebio. Ang Asia-Pacific Economic Cooperation ay isang asosasyon o samahan ng 21 mga bansa sa Asia at sa Pacific Rim o mga bansang may hangganan sa Pacific Ocean. Nagtutulong-tulong ang mga bansang ito para sa pagsasanib ng ekonomiya at pagpapaunlad. Naitatag ang APEC noong 1989 at sa noon, nagkaisa mga bansang miyembro nito na bawasan ang mga taripa at iba pang malalaking balakid sa malayang kalakalan sa Asia-Pacific region. Nagawa ito sa pagpapanatili sa maayos na relasyong pangkalakalan ng mga bansang kasanib nito. Kasabay ng taon ng forum na ginaganap sa APEC member country, napakahalagang mapangalagaan ang ekonomiya ng Asia-Pasipiko dahil kinakatawan nito ang porsyento ng populasyon ng mundo at 55% naman ng ekonomiya ng daigdig. Sa pagtataguyod sa APEC, nagkaroon ng koneksyon ng mga bansang kasapi nito sa mga uunlad na bansa na pinapangunahan ng Japan at Estados Unidos, maging sa mga mid-level economies tulad naman ng Korea at Chinese Taipei, gayon din sa papaunlad na ekonomiya ng Vietnam at Papua New Guinea. Ito ay sa pamamagitan ng pagtataguyod sa mga kasunduang pangkalakalan at paglikha ng mga bagong industriya na ang dulot ay trabaho at pag-aangat sa kalagayan mula sa kahirapan. Ang paksa ng taripa ang isa sa unang naging kontrobersyal na isinaayos ng APEC. Ang taripa ay kabayaran na ipinapataw ng isang bansa sa mga angkat na produkto na kumukumpetensya sa lokal na produkto ng isang bansa. Sa pamamagitan ng APEC, nalimita hanggang naalis nito ang mga taripa at naataguyod ang malayang palitan ng mga kalakal ng mga bansang kaanib. Naging malaking bagay ito sa pagpapaunlad ng mga bansa kung saan ang labor cost. Nagbigay daan ang mababang taripa para makapag-angkat ng mamahaling produkto mula sa mauunlad na bansa. Nabigyan daan ng APEC ang kahalagahan ng laging pag-uusap para sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa halip na kompetisyon. Sa APEC, at mga action plans na nagbigay daan sa daloy ng pribadong pamumuhunan tungo sa mga miyembrong bansa nito. Resulta nito ang pamumuhunan sa mga infrastruktura at pagnenegosyo na nagbubunga ng maunlad na pamilihan at pagkakakas ng mga ekonomiya. Ang pagsasama-sama ng mga bansa APEC sa pagsasaliksik at mga proyektong pagpapaunlad o Joint Partnership in Development ay nagpalalim sa relasyon ng mga ito. Kaya naman, bunga nito ang pagdami ng mga small and medium enterprises na tanda ng malusog na ekonomiya. Ito ang pangunahing layunin ng APEC, ang palakasin ang pagpapaunlad sa mga SME na nagkakaloob ng trabaho sa mga mamamayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.